Hello everyone! So, good morning again. So, good morning sa inyo dyan, lahat sa Pilipinas. And then, dito ay tanghaling tapat na sa Saudi Arabia. Ay, hapon na nga pala, dito is alauna na. So, gagawa ako ngayong araw ng kabsa. So, ipagluto ko si sir. Kasi dapat may gathering ngayon, pero wala sila madam. Kaya ngayon, ang pagluluto ko lang ay si sir. So, isa lang siyang kakain. Kaya magluluto ako ng kalahating manok. Gagawin ko siyang kabsa para kay sir. So, ayan, mag-i-start na akong magluto. So, yun yung mga lulutuin ko ngayong araw. So, ginawa ko lang siya ng chips and then gagawa lang ako sa kanya ng vegetable plate. So, ngayong araw, kasi siya lang naman ang kain mag-isa. So, konti lang naman ang kinakain niya. So, una ay maglalagay muna tayo ng mantika and then pag mainit na, so ilalagay na natin yung So, kanina pala, nakapag-fry na ako ng onion. Ito yung pangkatoppings ko sa kabsa kapag sinerve ko na yung pagkain kay sir. So, gusto niya kasi yung may ganyan. Pero yan ay option na lang naman yan. So, hindi naman lahat ng nagluluto ng kabsa ay naglalagay ng ganyan. So, yan ay part of ano lang naman yan, decoration. Pero masarap talaga sa kabsa yung merong ganyan kapag inilalagay mo siya sa ibabaw ng rice. So, dahil ako ang nagluluto ngayon, so maglalagay ako ng konting garlic. Kasi pag si madam nagluluto ng kabsa, hindi siya naglalagay ng garlic. So, dahil ako ang nagluluto, ako ang masusunod ngayon. So, ayan, maglagay ako ng konting garlic. And then, ilalagay ko na rin yung cinnamon wood. Ayan. So, antay lang natin na mag-translucent yung kulay ng onion. And then, lumabas yung aroma ng garlic. And then, ilalagay na natin yung ibang spices. So, ayan, medyo nagba-brown-brown na ng light yung onion. And then, lumabas na yung aroma ng cinnamon wood and then yung garlic. So, ngayon naman ay ilalagay ko na yung chicken. So, half chicken lang yung lulutuin ko ngayon kasi sir lang naman yung kakain. Ayan. Kami kasi may isda pa kami, kaya hindi muna ako magluluto ng ulam namin ngayon. Kasi meron pa ako natitirang sinabawang isda kahapon. So, yun muna ang ulam namin. And pagkalagay mo ng chicken, so takpan muna natin siya. Ngayon naman, ay babalik rin natin yung chicken. So, yan, sarap ng amoy niya. So, ngayon naman ilagay na natin yung tomato. And then, tatakpan natin siya ulit. So, ngayon naman, i-check na natin siya. So, tinakpan muna natin siya ng 15 minutes. So, ayan na yung hitsura niya after ng 15 minutes. So, nag-melt na yung kamatis. Lagyan na natin yung ibang sangkaps. So, maglagay na ako ng bell pepper. So, red bell pepper or green bell pepper yung ginagamit dito. So, dahil wala na ako, naubusan na. So, ayan muna yung ginamit ko, yung yellow. And then, lagay na natin yung sili. And then, yung dry lemon pala, lalagyan muna natin ito ng whole. So, lalagyan natin ng butas muna para yung ipapasok talaga siya sa loob. So, ayan, binutasan ko muna. So, tinusok ko lang siya ng tinidor. So, ganyan. And then, lagay na natin dyan. So, ayan. Mix ulit natin. And dito, maglalagay na ako dito ng Maggi cubes. So, naglalagay din ako ng Maggi cubes pag ako nagluluto nito. Naglagay na rin ako ng konting masala powder, and then yung kabsa powder. Ayan. Mix lang natin. Maglalagay na rin ako ng salt. And then maglalagay ako ng black pepper. Dito sa Saudi Arabia, pa nagluluto ka dito, napakaraming mga spices, yung mga baharat na mga nilalagay nila sa pagkain nila. Eh, katulad nating mga Pilipino, hindi sanay sa mga ganung panglasa, hindi mo talaga magugustuhan yung pagkain ng Arabic. Kasi sanay tayo sa simpleng lasa lang ng pagkain. Pero pagdating dito, matututo kang kumain ng mga ganitong pagkain. So, katulad sa akin, dati hindi naman ako kumakain ng ganitong luto. Natuto na lang din ako kasi sa tagal-tagal ko dito, so 7 years na ako dito, ganun lagi ang siniserve ko, niluluto ko. So, natuto na rin akong kumain kahit papano. So, ngayon naman maglagay ako ng fresh kusbara. So, ayan yung coriander.
So, kusbara ang tawag dito sa Arabic. And then, habang nagigisa ako nito, nagpakulo na rin ako ng tubig. So, yun yung ilalagay natin dito. So, yan. Halu-haluin lang natin yan hanggang mag-combine yung mga ingredients na nilagay natin. And then, tatakpan natin ng kaunting oras. Konti lang. So, mga 5 minutes lang siyang ganyan. And then, lalagay na natin yung sabaw. So, after ng 5 minutes, so, ihaluin natin siya ulit. Yan, mix natin ulit. So, ngayon, pwede na natin ilagay yung boiled water. Kailangan kasi ma-absorb ng chicken yung mga spices na nilagay natin. So, ngayon, ilagay natin ng boiled water. So, ganyan lang karami yung isasabaw ko dyan. Kasi nga, konti lang yung rice na lulutuin ko. So, 1 cup lang yung rice na lulutuin ko. Kaya, antayin ko lang lumambot tong chicken. So, okay na yan. So, pakpan natin siya ulit. So, antayin lang natin siyang maluto ng mga 1 hour and a half. So, ganyan ako magluto ng kapsa. Kailangan lutong-luto yung chicken. So, yun yung gusto nila, yung malambot na malambot yung chicken. Kaya niluluto ko siya ng 1 and a half hours. Dito, gagawa ko ng chips. So, magpapry na ako ng chips para mamaya pagising niya. So, i-ready ko na lang yung food niya. So, ito yung lulutuin ko na chips. So, ayan. In-slice ko lang yung potato. And then, minabad ko siya sa black pepper and then yung salt. And then, tatanggalin ko na yung water. So, ngayon, mainit na yung oil. So, ilalagay na natin yung chips. So, nilalagay ko siya 1 by 1 para hindi magdikit-dikit. Kasi mahirap na siyang haluin kapag magkakadikit sila. So, ayan, ganyan lang. Ayan, ginahaluin natin para hindi magdikit-dikit. So, ganyan lang yan. And then, hayaan muna natin siya na mag-golden brown. So, antayin lang natin na lumutang siya and then mag-golden brown. Pero halu-haluin pa natin siya palagi para wag siyang masunog. And then, para even yung pagkakaluto niya. Kasi kung hindi mo siya halu-haluin, minsan luto na yung mga gilid niya, pero yung pinakagitna niya ay hilaw pa. So, hindi pa siya malutong. So, kailangan, lagi mo siyang haluin para maging crispy talaga siya. So, ayan, malapit na siyang mag-crispy. Kapag ganito na yung texture niya, kailangan lagi mo na siyang haluin. So, ayan, crispy na siya. So, pwede na siya natin siyang tanggalin kasi luto na to. So, pinatay ko yung ilaw kasi nga pag ganyan yung ilaw, hindi ko masyadong ma-identify kung ano yung kulay niya. Masyado akong naano kapag sobrang ilaw. So, ganyan pinapatay ko siya para nakikita ko kung nagba-brown-brown na ba siya. So, ayan, ganitong kulay yung maganda. And then, lagyan na natin siya dito. So, ayaw nila ng chips na sobrang brown. Gusto nila ganyan lang yung kulay. And then, ganyan-ganyan mo siya para mawala yung oil. So, kailangan mawala yung mga excess oil niya. So, ayan. Crispy na yan. Isa lang na natin yung natitira. So, ayan. Luto na siya. So, ayan. Crispy. Crispy. Ililipat ko nga pala ng kaldero yung kabsa kasi nga sobrang laki ng kaldero pinaglutuan ko. Eh, maliit lang naman. Ay, kunti lang naman yung lulutuin ko eh. So, ayan. Ilipat ko siya dito. Kasi nga, laki ng kaldero. Hindi siya maluto ng maayos. Kasi nga, hindi ko siya sinabawan masyado. Ayaw kasi na mawala ng lasa yung chicken. So, ayan, dito ko siya nilipat. Bismillah. Ayan. So, mas maganda dito kasi medyo nakalubog yung chicken. Ayan. So, ayan. Paluto na to. So, mamaya ko pa siya ilalagay yung rice kasi nga, hindi pa gising si sir. So, hindi ko pa alam kung kailan siya kakain at anong oras. Kasi hindi ko siya niluluto hanggat hindi pa kakain si sir. Kasi ayaw ni sir nang na-advance yung pagluto ng rice. Gusto niya talaga kung kailan siya kakain. So, saka mo lang siya lulutuin yung rice. Kaya, ayan, papatayin ko muna yung apoy kasi luto na siya. Hatiin ko ng luto yung kabsa kasi nga, sabi ni sir, mag-serve ako sa kanya ngayon and then mamayang gabi yung kalahati. So, isang chicken ngayon and isang chicken sa mamayang gabi. So, ilalagay ko na rin yung chicken sa oven. So, papabrownin lang natin yung ibabaw ng chicken. And then, dito naman natin ilalagay yung rice. So, ayun yung kalahati para mamayang gabi. So, ilalagay na natin yung rice.
Kalahati lang din ng rice yung ano, yung 1 cup to, so kalahati lang din ito ang ilalagay ko. Kasi nga, konti lang naman kakainin niya. So, okay na yan. So, ganyan lang siya. And then, tatakpan ko na yan. Mahirap magluto ng paunti-unti nito. Hindi katulad pag isahang luto na lang. Kasi ang sauce nito ay natutuyo naman. So, much better na isahang lutuan lang lagi. Pero dahil nga ganyan si sir pag kumakain, gusto niya yung isahan lang and then fresh. Gusto niya kasi pag nagluto ng rice, kung kailan kakain siya, doon lang talaga siya lulutuin. So, takpan muna natin siya. So, antayin lang natin madry ng konti. So, ito naman, ilalagay ko na to sa oven. So, ayan. Papabrown lang natin ng konti yung babaw niyan. And then, gumawa na rin ako ng vegetable salad. So, ito yung kapartner ng aking kabsa. Vegetable salad. Gagawa muna ako ng dressing. Dahil di pa luto yung rice, so ilalagay ko muna sa ibabaw yung chicken. So, antayin ko munang maluto yung rice. So, ayan guys, luto na yan. So, isi-serve ko na siya kay sir. So, dito ko siya ilalagay para mainit siya palagi. Kasi gusto ni sir kapag siniserve yung pagkain sa kanya, ay mainit na mainit talaga. Kunti lang to kaya sa matapos niya. Ayaw kasi magluto ng marami nito kasi nga pagkatapos nilang kumain ito, hindi naman nila kinakain na yung bahaw nito. So, ganyan lang yan. And then, lalagyan ko yan ng na-fry kong onion. So, ayan. Lagyan lang natin ng kaunting toppings. So, ayan. So, okay na yan. Yan lang. Close na natin para mapanatiling mainit yung pagkain. So, ayan. Ganyan ko siya isi-serve. So, ayan na yung salad. And ayan yung kabsa. And then yung sausawan na dugos. With tabasco lagi pag nag-serve ng pagkain. So, dito yung ginawa kong dressing ng salad. So, pinaghalo lang to ng lemon, mint leaves, yung dry, and then honey, and then yung olive oil, and then salt, and then black pepper. So, yan lang yung pinaka-dressing ng ating salata. So, ayan lang. Thank you for watching.